The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. I'm David Rioferio and you're watching Insights and Perspectives on TNC. Magandang araw po sa inyo lahat. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Insights and Perspectives. Ito pong season na ito ay dinededicate natin sa mga most vulnerable Filipino children, yung mga pinaka-nangangailangan na tinutulungan ng World Vision Development Foundation Incorporated or World Vision Philippines. Nakipag-partner po sila sa TNC or the new channel. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ito po, kasama natin ang co-host ko from our People and Culture Department, Richard Ocden. Hi, Richard. Hi kay David. Isang makabatang hapon po sa ating lahat. Hello po. Yun. Si Richard po yung isa sa mga iniidolo namin sa World Vision. Kasi very active sa community and sa office. Chard, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Busy ang schedule, ha? Ito bukod sa pag-aartista. Ayan, see? I told you. Hindi, joke lang. Ayun, sa ngayon po, ako po ay parte ng People and Culture sa World Vision at parte rin po ng community leaders po dito sa aming barangay sa All Capital Site po sa Quezon City. Very good. Ayan, sige, pakilala mo na yung ating special guest for this episode. Ayun, sobrang excited ako actually, Kuya David, nung na-invite ako as maging co-host at nadoble pa yan nung nalaman ko kung sino yung magiging guest speaker natin for today. Siyempre, tinitingala rin po ito sa World Vision dahil for more than 20 years na siya. Wow. Diba? Isipin mo, 20 years na siya. Dito pa lang sa ating organization. At bukod doon, malapit din sa akin dahil personal po ang aming relasyon dahil siya po ay aking ninang sa kasal. Nice. Sige po, without further ado, may introduce to everyone. May Ninang Esther Flamenco po, ang Staff Wellbeing Specialist po ng World Vision Development Foundation. Ayan, good afternoon po sa ating lahat. Hi, Ate Easter. Yeah, alam niyo po si Ate Easter, nung ako'y bago-bago pa lang sa World Vision, isa po siya sa mga, mga tinitingalang officers doon. Tapos meron din po kaming training na ginawa SLT 101, so Spiritual Learning Transformation po ata ang topic title ng tama ba, Ate Easter? Tapos isa siya sa mga nagtatakbo nun, kaya kilala siya ng mga baguhan at patuloy na nag-grow sa kanilang faith. Ate Easter, pakikwento naman, Charda, unahan na kita, pakikwento naman, paano ka ba napunta sa World Vision? Ito ba'y first job mo o marami ka mo nang dinaanan bago mapunta dito? Actually, I was with corporate world for 20 years then before I entered a World Vision. Marami akong napuntahan sa corporate world and it was in 2004 when I prayed to God na to increase my territory, to bring me back to where my heart is. No? And indeed, this is an answered prayer for me kasi from the 20 years in the corporate world, I started working with World Vision. And I thank God sa opportunity na ito na ibinigay sa akin. Mm-hmm. Chard, meron ka bang gustong i-add doon? Na-amaze ka rin kanina, 2 decades in WV.
Actually, hindi ko rin ma-imagine na sana ganun din tayo, no? Tumagal din tayo ng gusto sa ganitong trabaho dahil ito rin, nabanggit nga ni Ninang Easter ay isang magandang ministry din yung serving the children. Aninang ano ba yung may mga sikreto ba or yung mga reasons mo ba't tumatagal, nananatili tayo dito sa World Vision po? Oh, kasi para sa akin, I am here not because of the job. Hindi lang dahil sa trabaho. I believe I am here because I am called. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin na nandito, actually hindi lang ako, ay narito sa World Vision dahil nire-recognize natin na tayo ay tinawag ng Diyos sa ministry na ito. And this is the reason why nagtatagal tayo dito. Dahil sa ang paniniwala natin, ito yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. It is where God called us and it is where we can be at our best, at mapaglilingkuran natin ng Panginoon. At the same time, di ba, we're earning for a living. Pero the purpose actually answering the call of God sa kanyang ministry. Chard, interested akong malaman kay Ate Easter. Sabi mo kasi, di ba ate, nasa corporate world ka for the past 20 years din. Ano ba yun? Siyempre, World Vision being a Christian organization, kahit pa paano, meron ka dapat na characters or values na aligned doon sa ino-offer ng WV. Ito po ba'y ganun din ang na-experience ninyo sa corporate world or kayo ho ba'y active halimbawa sa ibang mga sectors, church halimbawa, volunteerism? Oo. While I was working with in the corporate world, kasabayan na I'm working with the church. I'm an active member and leader of the church. Since I was a child, I started my ministry teaching children and being involved in youth and young adult ministry and yon, pati na rin sa ministry sa mga women and men sa church, So pinagsasabay ko yon while I was working in the corporate world. And while working sa corporate world, actually, I brought with me yung values, yung Christian values na I have learned since childhood. The value of honesty, the value of compassion, dinadala ko rin yon sa kung saan man ako dali ng Panginoon while I was in corporate world. Okay. So ate, hindi ka masyado nahihirapan mag-transition. Chard, ganun ba napapansin mo sa mga staff na halimbawa baguhan, Kasi I know nami-meet mo rin yung mga kasamahan natin sa WV. Paano yun? Paano nyo na natatantya na sige, mukhang handa naman siya sa ministry na papasukin niya dito sa World Vision. Halimbawa sa pagpunta sa field, pag-suporta sa mga relief operations. Actually, yun nga yung gusto ko sana rin maitanong kay Ninang Easter kasi yung year of service niya dun sa corporate world and dito sa World Vision is hindi naman talaga nagkakalayo para 20 years. Pero ang itatanong ko sana, follow-up question ko lang Ninang Easter is ano ba yung sa tingin ninyong magkakaiba ng working with World Vision then compared dun sa corporate world? Meron bang mga differences na sa tingin po ninyo is gustong-gusto ninyo compared before? Siyempre, while working in the corporate world, lalo dun sa area na napunta ako, kasi more on sa business development, management ng mga projects, management ng mga businesses. Siyempre, ang focus noon is to earn, There were times meron mga challenges like siyempre, pagka may mga business, may mga offers na under the table, yung mga ganyan, di ba? Hindi nawawala yun, and yun, siguro yun yung isang area na talagang winatch out ko talaga yung sarili ko not to be involved in that. So yun actually yung isa sa mga challenges while working in corporate world. And actually that is also one of the reasons why I prayed hard. I prayed hard to the Lord na, Lord, alisin mo na ako dito. Alisin mo na ako dito. I want to be where I can express yung
yung aking service sa iyo. I can do yung job ko while preserving yung integrity, preserving yung honesty, preserving yung Christian identity ko, no? Yun actually yun yung prayer ko kay Lord as I transferred in World Vision. Although syempre I tried hard, pinakita ko sa kanila how it is to be a Christian worker while working in such a setting, sa corporate world. Yeah. Maganda yung sinasabi mo, Ate Easter, naalala ko. I was also with the corporate world dati, and then ang focus ng trabaho namin ay corporate social responsibility or CSR. So parang foundation din ang galaw namin. Tapos nagbibiruan kami ng mga kasamahan namin na ang galing, we're being paid to do good. So, yun lang. So, para, yun nga, sakto, nabanggit ni Ate Easter, as experienced by Richard, pagpasok ko sa WB, mas di kaya mas malalim pa yung connection na nagagawa mo dun sa mga bata. Ate Easter, medyo magpo-pause lang ako ng onte. Itututok ko kay Richard ang mga tanong kasi nabanggit po natin kanina, si Richard, hindi lang yan active sa office, kundi active din siya dun sa kanyang barangay. And nung one time, nitong nakaraan na bagyo or baha, mayroong pinadalang photo si Richard, talagang lumulusog siya. Akala ko nga si Gerald Anderson, si Richard pala. Hindi nagkakala. Lumalago siya nagre-rescue. Kwento mo nga yun, Chard, paano ka napunta sa ganun? Nababad lang sa baha. Gerald Anderson nababad sa baha. Yun kuya, kasi yung community namin ay isang urban poor community dito sa Quezon City. Po kami prone sa baha dahil malapit po kami sa creek, no? So kaya kunting ulan lang ay bumaba po talaga sa area namin, particular dun sa mga ilang streets sa amin kung saan po ako nakatira. So bata pa lang ako, talagang na-experience na namin yan. So itong nakaraan po, yung Typhoon Karina po, ay isa po yung barangay namin sa Nalubog dito sa Quezon City. At marami po kami mga residente na direktang naapektuhan po. Kaya ako lumulusong din kasi syempre po ilan lang din po talaga yung ating mga volunteers, no? Kami yung mga first line talaga, yung kaming mga nakatira mismo doon, yung mga tatay, mga kalalakihan. Nagtulong-tulong na kami kuya kasi may mga taong natatrap, no? Kasi nahihirapan sila tumawid. May mga buntis, mga babae, matatanda. So sila yung mga nililigtas namin kuya na makalabas, tinutulungan namin sila makalabas. At the same time, pati po yung mga pets nila, no? Yung mga aso, mga alagang aso nila. Naalala ko kuya David, yung isang kasama ko na bata, no? Pero kaya naman niya, medyo malaki na rin siya, ay binuhat niya yung aso, no? Hindi siya nagdalawang isip, pero nakagat pa siya ng kuya, pero hindi niya binitawan kuya, kaya bilib na bilib ako sa bata na yun. Hindi niya binitawan kasi gusto niya rin maligtas, no? Kawawa rin kasi yung mga alaga natin. So kaya dun sa mga area na binaba, ang pakiusap na namin sa mga pet owners din na kung di nila madadala is pakawalan nila, no? Para kasi nung dinat na namin, kaya nang lumangoy kung sakali. Opo, kasi nung dinat na namin nakatali rin. So at least yun, yung mga ganong bagay po sa tingin ko, hindi man makita ng camera, hindi man mapicturean po, is malaking bagay. No? Kahit sa amin po na tumutulong is very good. Thank you, Chard. Ate Easter, yung mga ganitong ginagawa ng mga staff ng World Vision, yung talagang they go beyond our work, maging dun sa community nila ay active sila. Meron ka ba mga ganitong storya sa the past 20 years na nagstay ka sa WV? Meron ka narinig na, uy, si ganito pala, meron ding ganitong ginagawa para sa ibang tao, para sa ibang mga grupo, halimbawa? Actually, kasi medyo may edad na ako ngayon eh. When I was younger, when I started in World Vision, talagang kasama ako madalas sa mga relief response natin, no? Kasi noon, pag meron din mga PNC representatives, maraming mga times, maraming mga typhoons na nakasama rin ako sa response. Like yung Typhoon Yolanda, no? Hayan, kasama ako dyan for 3 weeks. Nandun ako sa community sa Panay Island. Nagre-recruit ng mga tutulong sa atin para sa response na ito. Kasama rin ako doon na kung hindi man nasa office, ay mas madalas nandoon ako sa field na kasama ng mga nagre-respond. Naranasan ko rin yan. And then, Ate Easter, yun? Paano sila hinahanda? Kasi meron bang training yun? Chard, ganun ba yun? Meron ba tayong training na ginagawa para sa mga staff natin in times of
humanitarian emergencies, pwede tayong rumesponde? Yes, Kuya David, oo. Kailangan din kasi dapat well-prepared is the bago kasama ko sa mga emergency. Dapat handa sila, well-equipped. Kasi ganyan. baka mamaya, imbis na makatulong is makadagdag pa tayo dun sa mga tutulungan. So kaya dapat well-prepared kami mentally, physically, spiritually rin. Ganyan yung paghahanda ni World Vision, talagang holistic po siya. So may mga training po na kinakandak ng World Vision. Yung NDMT. Yung NDMT, so yun. Oo, NDMT. NDMT, ate, ano ibig sabihin ng NDMT na ulit? National Disaster Management Training. Mhm. Oh, yan. Actually yan, pag sa training na yan, talagang tinitrain yung bawat pwedeng gawin, maging position mo sa response. Kasi di ba pwedeng nandoon ka sa PNC role, pwedeng nandoon ka sa management ng response, pwedeng nandoon ka sa logistics, iba-ibang area kasi sa response no. Kaya doon sa NDMT, ginagawa yan, orient yung ating mga staff para kung just in case na i-deploy sila, naka-ready yung ating mga staff. Galing. At the same time, kay David, makikita kasi dun sa training. And at the same time, kay David, makikita kasi dun sa training kung saang role ba siya nababagay pag nagkaroon po ng emergency response. Kaya pag nagkaroon ng disaster, si World Vision, alam na nila kung sino yung mga staff na dapat natin ipadala. Sige, Ted, ano bang mga tanong mo pa dyan for Ate Easter? Ako, Ninang, dahil sa sobrang tagal niya na rin po, hindi lang po sa corporate world, bagkus dito rin po sa ating ministry with World Vision, tatanong ko lang po, paano niyo po ba i-encourage yung ating mga young generation para tumulong or maging hope, joy, and justice dito sa ating mga tinutulungang bata at kabataan? Siguro sa akin, isa sa mga magagawa kong encouragement, lalo dun sa mga colleagues natin who are not in the field like me. Ako naman hindi naman tayo talaga nandun sa field. Siguro ang masasabi ko lang ay let us always remember na kahit anong role meron tayo, we can contribute, we can contribute doon sa mga bata sa community, in whatever work we do, pwede nating magawa ito, basta gawin nating lahat in love, lahat yung ating ginagawa. Whatever role we have is a holy calling, So kung ano mang role na ibinigay sa atin, responsibility na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon, So whatever ito ay part ito ng ministry, hindi komot na doon tayo sa national office lang o hindi tayo nandoon sa field ay wala nang impact o wala nang magagawa yung ating mga roles. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ito, may specific purpose siya. Why ginagawa natin yung ating mga roles. Lagi nating i-connect. Siguro iyon ang maisasuggest ko sa marami sa atin. Lagi nating i-connect yung ating ginagawa sa kung ano man yung nangyayari sa community. For sure, lahat ng ginagawa natin may connection yun, doon sa mga bata, sa community. So hindi natin pwedeng sabihin na nandito lang ako sa finance o nandito lang ako sa procurement and wala ako doon sa mga bata. Pero pag hindi trumabaho yung mga teams na yan, hindi makakatrabaho yung nasa baba, di ba? So yun na. Di ba? Hindi sila makakatrabaho kung wala yung PNC din na nagbibigay ng capacity building sa mga staff, nag-nourish sa kanila spiritually, ay hindi rin natin magagawa ng maayos yung trabaho doon sa baba. So let's look at the roles na ibinigay sa atin as part of a ministry. Kasama tayo sa body, sa isang katawan. Sabi nga, di ba, kasama tayo sa isang katawan, na yun yung World Vision na pinagsama-sama tayo dito ng Panginoon. Meron tayo kanyang-kanyang role na ginagawa. At pag hindi natin ginawa yung role natin, malamang na maapektuhan yung buo, di ba? Maapektuhan yung buo. So yun, let's always look at our role as part of a bigger ministry ng Panginoon na binigay sa atin, na makaka-contribute ito sa paano man yung ministry ng organization. Thanks, Ate. Very well said. Chard, gusto ko lang tanungin si Ate, ang title mo ngayon, bagong-bago, is about staff well-being. And then yung previous naman was about connected to faith and development. Tama ho ba?
spiritual formation specialist. Actually, mas in-encompass lang din nito yung ibang areas pa rin ng wellness, no? Okay. Oo, kasi yung spiritual formation is part of wellness din, 'di ba? Pag tinignan natin yung kabuuang wellness, hindi lang ito hindi lang ito physical, hindi lang mental, kasama din doon yung spiritual no na wellness. Oo. Kasi yun nga, isa sa mga ginagawa rin natin sa PNC is yung mag-provide ng mga opportunities for mental, spiritual, and physical wellness sa ating mga staff. Diba? Meron tayong ginagawang mga activities na nakatutulong sa ating mga staff. Diba? Sa ating every last Thursday of the month, meron din tayong mga wellness activities na ginagawa sa ating mga staff. So yung role ay in-encompass na lahat yon, no? Para sama-sama ng lahat sa isang role, yung wellness, including spiritual formation na rin yon. Yeah, ang galing kasi talagang Char, ang galing, talagang inaalagaan yung staff. Kasi nga naman, sila rin yung mag-aalaga sa mga communities, mga sponsored children natin, Char. Yan yung work-life balance na tinatawag David. So, yun. Maganda na meron din talaga niyan kasi syempre kahit sabihin natin na ito ay ministry, pa rin stress, no? May mga stress pa rin na nangyayari. Kaya kailangan yung mga naalagaan pa rin. Chard, curious ako, anong challenges, Ate Easter? Kahit wala nang specific, kahit in general lang, parang madali bang mag-mobilize ng staff? Halimbawa, pag mayroong mga trainings, participative ba sila? Nakakakompleto ba sila ng mga required na, mga activities in 1 year? Sige nga, siguro pwede kayong maghalininan. Baka meron kayong mga about it. Easter. Ay, kung doon sa mga spiritual formation na mga training na ginagawa natin, oo naman, no? Nakita naman natin yung mga staff na comply at they are excited to attend itong mga ito. Ang mga challenges lang kasi kung minsan yung schedule. No? Okay. Minsan kaya nga ang ginagawa namin, naghahanap kami ng mga opportunities o yung mga timing. Tinatanong na mismo actually namin yung mga teams, ano ba yung time of the year na maluwag kayo para doon natin mai-offer itong mga trainings na ito para maka-attend naman kayo, no? So yun, isa yun sa mga challenges kasi natin, yung schedule. Pangalawa, minsan yung budget, no? Especially yung mga staff natin na nasa project, hindi lahat kasi ng ating staff na nasa project ay merong budget for trainings, such as this. Oo, yun. Yun isa sa mga challenges natin. Although merong mga projects naman na maraming mga projects natin ang walang budget for this kind of trainings. Kaya yun ang medyo challenge sa atin. Pero ate, ang maganda na, ginagawa natin ng paraan. Halimbawa, yung every Monday, meron tayong Devo. Diba? So imagine mo, if you have 200 Mondays in a year, halimbawa, that's 200 Devo activities that you hold. Tama po ba? Oo. We have our regular corporate devotion every week. We have our regular din na corporate prayer time and wellness day. Aside from that, meron pa rin tayong ipino-provide na mga materials for team and personal devotions. Ay, mga kanya-kanyang kanya-kanyang mga team. In-encourage din kasi natin ito na hindi lang yung corporate-wide, kundi opportunities din for the staff to be with their teams in their reflection. Napaka-helpful. Sa amin sa PNC, grabe talaga. Inaabangan namin to kasi it's the time of sharing ng mga experiences. Pag kasi corporate, di ka naman nagsasalita Kikinig ka lang ng message. Pero pagka team reflection, diyan na lumalabas lahat. May iyakan blues na yan. May lahat na na-share na lahat yung experiences ng ating mga staff. Ikaw ba, Charles? Sa mga devotion, kuya. Tsaka ang kagandahan, kuya, din sa mga small group natin, sa mga team devotion natin, is nagkakaroon din ng chance yung mga staff para sila yung mag-lead ng devotion. So, equip din yung staff doon, nagkakaroon ng confidence, tsaka yung preparedness, doon na, maging closer din kay Lord pagdating doon sa mga salita niya, kasi may mga piniprepare na devotion yan sila ng Easter na tinutulungan yung mga staff para mag-lead ng team.
Itong mga Divo, for the benefit of for those watching and listening, face-to-face pa ito or online? Tuwing kailan ba siya ginagawa? Weekly ba? Minsan may ano kami, kuya, may face-to-face kasi hybrid na si World Vision. No? May mga Aha. days na kailangan talaga reporting tayo sa office. Then minsan naman, through Zoom naman. Madali na siya actually. No? Napakarami ng Okay. paraan para mag-connect tayong lahat. No? Online. Yes, Ate Easter. Yes. Actually, yun nga, yung tulad ng sinabi ni Richard, pinapaubayan na natin sa mga teams. Kung magkakasama sila sa office, pwede sila mag face-to-face. Yung iba sa Skype, no? Yung iba naman kami sa PNC Teams ang ginagamit namin para sa team devotion namin. Oo, yun. So, nasa sa mga teams na kung paano nila ito gagawin. Pero pagka nasa office, nakikita ko yung ibang mga teams face-to-face sila pagka magkakaharap lang. Siguro yun yung time na mas marami sila sa office. Kaya ginagawa nila. Oo. Or hybrid, pwede rin naman. Merong naka face-to-face tapos the rest, yung mga nasa ibang areas ay naka-Zoom lang or Teams. Chard, gusto kong tanungin si Ate Easter, nung pumasok ka ba sa World Vision, ganito na ba yung setup? Every tuwing Lunes o di kaya talagang weekly meron kayong allotted time for corporate devotion, halimbawa? Actually, nung pumasok ako sa World Vision, practice na natin ito. Parang part na ito ng ating organizational culture sa World Vision. Okay. Meron na tayong mga devotions. Kaya lang ngayon, siguro ang kaibahan lang ay dahil nga doon sa pandemic, mas na-involve natin yung mga staff natin sa field. Mas nakapag-i-invite tayo ng ibang mga speakers from different areas. Kasi dati, kung yung devotion kasi na ginagawa natin before the pandemic and as I arrived sa World Vision noon, ay merong sariling devotion yung National Office, may sariling Visayas, Mindanao, may kanya-kanya tayo. So, nitong during the pandemic, dahil nga hindi naman tayo pwedeng mag face-to-face, ginawa nating online na sama-sama na tayong lahat. Ang naging advantage naman ito na nakita ko personally is mas marami yung nakaka-join dahil kahit nadudoon ka sa field, pwede ka lang mag-open ng Zoom mo sa di ba? Sa cellphone mo. Plus, mas nabibigyan yung opportunities yung mga staff na mag-participate din doon sa devotion. Nakakapag-invite din tayo ng mga speakers from the field, no? Yeah. Tapos yung mga teams, nabibigyan natin ng opportunities na sila yung mag-lead on a monthly basis. Kaya nakakapag-invite din sila ng mga speakers doon sa mga areas nila, not like yung dati na kung Luzon ka o national office ka, yung mga national office lang yung nakakakita noon. Although now, if you may note, yung kahapon na ginawa natin, nag-start tayo nung hybrid, di ba? Hybrid na, na. Although nationwide pa rin yon. Another na pwede ulit nating gawin na ibalik, pwede rin nating magbalik once in a while dun sa Bay Island. Pwede rin natin magawa, which ginagawa natin yon dati. Sige. Chard, alam mo naman kaya natin na-imbita si Ate Easter dito because she's one of the awardees nitong nakaraan na all-staff event natin. Pakikwento mo nga, ano ba yung naganap ng time na yun? Service award. Chard. Ayan. Yearly kasi kuya, ina-award na natin yung mga staff natin na nagsa-celebrate na kanilang 5 years, 10 years, 15 years. Every 5 years, binibigyan natin sila ng plaque of appreciation. But more than that, kuya, ay to acknowledge yung mga ginagawa ng ating mga staff sa World Vision, especially sa ating mga communities, families, and children na tinutulungan natin. So yan ay parang tanda natin na ikaw ay talagang pinahahalagahan ng World Vision. Kamusta naman ang palakpakan nung tinawag na si Ate Easter? Nako kuya, may kasama ring iyakan dahil si Nina Talaga? Easter nagbigay din ng message nung gabing yun. So, ano ba yung pinaka-favorite mong sinabi niya doon? May natandaan ka ba message dyan? niya, ano pinaka-gusto mong sinabi ni Ate Easter dun sa message? Marami ring pagkakataon daw na si Ninang Easter ay
parang susuko na rin, no? Kasi parang akala ko dati ako lang yung ganong staff ni World Vision. Anytime siya gusto na umalis. Oh. Pero even her, no? Parang sumagi rin sa isip niya yung mga ganong bagay. At ang kagandahan, no, ito sa pinakanatandaan ko sinabi ni ng Easter, never siya nagkaroon ng major health problem. Di ba, Ninang, yan yung sa sinabi niya. Talagang siya binibless ni Lord sa World Vision. Nice. Ate Easter, sige nga, pakwento mo nga, meron ka pa bang mga mga naalala mo na pwede mong ulitin dito sa show natin na I don't know, maybe lessons you've learned, challenges you've overcome dun sa iyong speech sa all staff. Oh, actually yung gusto ko lang na ma-share pa is yung nasabi ko noon na kung meron mang hindi nawawala yung challenges kahit anong role na meron tayo. Hindi mawawala yun. Laging merong kasamang challenges. Pero ang mahalaga lang ay yung pangako ng Panginoon na as He called us, He will equip us. No? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pag tinawag ka niya sa isang role, tutulungan ka niya na magawa mo yun. No? Actually, before nag-start ako sa World Vision na nasa operations. And then after several years, ay nag-decide ako na nung mag-offer ng staff spiritual formation, lumipat ako lilipat sa PNC. Actually, ang ginawa ko noon is nag-retreat ako, no? Personal retreat ako at sabi ko sa Panginoon, I heard your call, no? Pero feeling ko po kulang pa ako sa kakayahan. So, ang prayer ko, Panginoon, as I accept this role, tulungan niyo ako, bigyan niyo ako ng kakayahan, bigyan niyo ako ng wisdom, lahat ng kailangan ko po para magawa ko itong role na ito. At alam ko, ibinigay sa akin ng Panginoon yun. Kaya nandito pa ako sa role na ito. Galing. Siguro isa yun sa learning ko, no? Pagka humaharap tayo ng mga challenges. At pangalawa siguro ay yung lahat ng challenges ay piniprepare tayo ng Panginoon to where He will be calling us. No? Marirealize natin yan pag nandoon na tayo sa isang role, no? At mababalikan natin yung ating mga pinagdaanan. Kaya pala nangyari sa akin to. Kaya pala inalaw ni Lord na makapag-undergo ako ng ganitong training, ma-meet ko yung ganitong klase ng tao, lahat, no? Is because He is preparing me, no, for an opportunity to work with Him sa ibang role naman na ibibigay niya sa akin, no? So yon, yung dalawang yon ang laging nasa puso ko, no, as I continue to work with World Vision. No? The Lord will not let you down. He is with you throughout the journey. Hindi ka niya pababayaan. Wow naman. Ang galing. Thank you, Ate Easter, for gracing this show, for joining us dito ni Richard as co-host. Siguro, Chard, sige nga, anong isa na pwede nating take away dun sa discussion natin ngayon na pwedeng baunin ng mga nakikinig? Ako nakita ko po yung sa buhay ni Ninang Easter outside and inside the organization. Siguro po yung faithfulness niya with the Lord. Yun yung faithful at very humble ni Ninang Easter. Yan po isa sa lagi kong tinitingnan sa kanya. Okay. Siguro final message na lang from Ate Easter. Maybe you have a motivation for those who want to follow your footsteps, halimbawa, Ate, or maybe your plans for the next phase next year dahil bagong fiscal year tayo. And then si Richard po will say his final message. Ate Easter. Medyo challenge sa akin ito kasi actually I will be transitioning with World Vision in a few months from now. Oh, really? And yes, I will be transitioning from the organization in a few months from now. And siguro ang masasabi ko lang is always trust in the Lord. No? Lagi tayo magtiwala. Wherever we are, nasaan tayo man ngayon, kung anong role yung ating inalalagyan ngayon, lagi natin tingnan ito na isang calling sa atin ng ating Panginoon. And as He calls, He equips, as He calls, He will not let you down sa ating journey sa Kanya, sa whatever role na ibinigay niya sa atin. And
always be ano tawag dito, open sa mga bagong bagay na i-unfold sa atin ng ating Panginoon, kasi sabi nga yung calling ng Panginoon ay nag-change time. Ang mahalaga lang ay lagi tayong maging alert, lagi tayong maging excited to the things na i-unfold sa atin ng ating Panginoon. And lastly, yung nasabi ko nga kanina, lagi nating i-connect yung ating ginagawa doon sa mga bata, sa communities na in-trust sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating tingnan na sasabihin natin na yung nasa field lang ang may impact dun sa mga bata. Hindi. Whatever we do, wherever we are, kung ano man yung in-entrust sa ating Panginoon na role, merong yung impact, meron yung magagawa sa buhay ng mga bata sa community. At dahil dito, we'll always be joyful. No? Lagi tayong magiging masaya, lagi tayong magiging anticipating sa lahat ng gagawin natin sa ating mga roles, dahil alam natin na ang lahat ng mga ito, pag pinagsama-sama, will contribute to the well-being ng mga bata sa communities where we are. Yun Thank lang. you, Ate Esther. Salamat po. Richard. Ayun, ako nagpapasalamat ako sa TNC, Kuya David, and of course at kwento ni Ninang Esther, napaka-inspiring talaga niya. Totoo po yun, no, nasan man tayo, ano man po ang ating ginagawa, malaki man yan o maliit, kung para sa Diyos yan ay talagang ikaluluwalhati niya po yan, ikatutuwa po. Thank you. Thank you po sa lahat ng nanood ng Insights and Perspectives. Kami po ito, si Esther Flamenco, Richard Ocden, David Riferio from Insights and Perspectives. Thank you. God bless you. Thank you po. God bless. Salamat po.